usapang kalusugan tayo ngayong mainit ang panahon, may pumutok na bulkan at yung balita tungkol po sa Mexican actor na si Manuel Masalva. Kausapin na po natin si Department of Health spokesperson ASEC Albert Domingo. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Connie. Magandang umaga na rin sa lahat ng mga kapusong nakikinig at nanonood. Unahin po natin itong bacterial infection ng aktor na si Manuel Masalva. Galing daw siya sa Palawan bago siya nagkasakit. Tukoy na ho ba natin dito sa Pilipinas talaga nakuha itong bacteria na tumama po sa kanya? O papaano ho ba yung ugnayan sa inyo kung meron man? Yes, dyan tayo nahihirapan na, Connie, dahil lahat tayo sabay-sabay nating nabasa yung showbiz report mula sa Los Angeles Times kasi isa nga siyang batikang aktor, no? Ang ating alam lang na impormasyon ay di umano meron nga siyang infection at ang tawag nila ay aggressive bacteria. Pinatanong ho namin sa Dubai at sa Mexico na rin, no, sa dalawang mga lugar through our WHO International Health Regulations or IHR system. Kasi hindi ho natin pwedeng panghimasukin dahil wala na ho sa Pilipinas yun, number one. And number two, nagtanong rin po tayo sa ating mga local health centers, sa mga surveillance units. Wala naman po tayong report na nakukuha. Yung balita hong narinig natin mula dun sa publicist ni Manuel, ang sinasabi ay medically induced coma. Ipaalala ho natin sa lahat ng mga kapuso, pag sinabi hong medically induced, hindi ho yun dahil sa bacteria. Kasama ho yan sa proseso ng paggamot sa kanya dahil habang naka-ICU siya, ay kailangang patulugin para hindi po siya nasa-stress dahil malamang naka-intubate po yung kanyang baga. Okay. At wala naman din ho tayong natatanggap na naman parang sabihin na natin notifiable disease, ano? Patungkol po dyan. Wala ho tayong natatanggap. In fact, Connie, ang hinala namin, ito ay isang bakterya na makikita sa ating mga dagat. Hindi ho siya harmful basta hindi tayo kakain ng hilaw na lamang dagat at huwag tayong lalangoy ng may sugat. Kasi yun yung dalawang paraan kung paano pwedeng makapasok sa ating katawan ang mikrobyo na nasa dagat. Alright. At tungkol naman ho sa tag-init tayo, kasagsagan nga ho ng mainit na panahon, papaano ho natin maaring ingatan ang ating mga sarili laban po sa mga sakit, no? Lalong-lalo na doon sa mga nasa danger level na mga lugar. Yes, Connie, ang pinakasusi sa ating heat-related illnesses, yung heat stroke, heat cramps, yung heat exhaustion, ay tayo dapat laging hydrated. 7 to 8 glasses of water kada araw ang dapat ating iniinom para hindi tayo matuyuan, maliban na lamang kung tayo ay pasyente na may kidney disease. Segundahon ko na rin, Connie, ng mga ibang madalas na tatanong sa amin. Sunburn, mag-ingat ho tayo mula 9 a.m. hanggang 4 p.m. Yan po yung mataas yung sikat ng araw, gumamit po tayo ng sunblock, SPF 30 pataas para wag tayo ma-sunburn at mag-reapply every 2 hours. Mag-ingat tayo sa mga batang naglalangoy na wag malunod, lagi hong babantayan at sa food poisoning na rin. Pag may linuto tayo, may binaon tayo, dapat in 2 hours nakakain natin dahil mabilis hong mapanis ang pagkain sa init ng panahon. Oho, at ito naman, no, meron din tayong balita naman tungkol sa ashfall dyan po sa May Negros Island. Unang-una, marami hong nasasabi nga talagang mahirap ito, no? Delikado sa mata, sa ating paghinga. Ano ho ang maaari nilang magawa, no? Lalong-lalo na doon sa nahihirapan na hong huminga kapag nalanghap ang abo mula sa bulkan. Tama yun, Miss Connie, no? Ang pinakamabisang gawin para sa nahihirapang huminga ay kung kaya, umalis dun sa lugar. Kaya nga ang dapat po dito, pag sinabi ng ating local government dun sa Negros Island region, pag sinabi nila na mag-evacuate, sila kasi nakakaalam kung saan yung takbo ng hangin. Ayon na rin sa PHIVOLCS at Pag-asa. At the same time, pwede tayong gumamit ng ating N95 mask. Yan po yung ideal. Pero pwede rin naman po ang medical mask. Or kung wala hong mask, kahit anong tela na pwede nating basain ng konti ng malinis sa tubig at itakip sa ating ilong at bibig. Sa mata, gumamit po tayo ng goggles kung meron po tayo. Kung wala po, ating gumamit ng salamin or kung nasa loob tayo ng isang kwarto, naabutan tayo, Miss Connie, isarado na natin yung mga bintana at yung mga pintuan, yung mga siwang, lagyan ng mga tawag natin ng mga tela para hindi pumasok ang abo habang ito ay nahuhulog. Alright, marami pong salamat, ASEC, sa inyo pong ibinahagi sa aming mga tips at impormasyon na yan. Thank you. You're welcome, Connie. Ingat. Yan po naman si Assistant Secretary Albert Domingo ng DOH.